Chen Fan ang pangalan ng bayani at lumipat siya sa ibang mundo noong siya ay 10 taong gulang. Nag-teleport si Chen Fan sa bagong mundo kung saan siya ay masayang sumasayaw at nagyayabang tungkol sa kanyang Diyos ng mga paanang pananahi. Siya rin ang host ng system at sa sandaling yun ang kanyang sistema ang pinakadakilang Diyos sa lahat ng mga sistema ay lumitaw da. System sinubukan niyang maging kaaya-aya at pinuri siya nito kanyang trabaho, ngunit sa kanyang isip iba ang iniisip niya dahil nabanggit ni Chen na bilang isang lalaki ay hindi siya gagawa ng anumang bagay tulad ng pagbuburda. Ay nilapitan siya ni Chen Fan ng may pananabik sa kanyang mga mata at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano cultivating, ngunit tumanggi ang sistema na sabihin sa kanya na hindi pa si Chen Fa perpektong tumugon na tinitiyak sa kanya na nagawa niya ang lahat ng mga gawaing itinalaga sa kanya ng Sither calligraphy, painting, tula, musika, martial arts, agriculture, forestry, heading at fishing are amon. Ang mga gawaing sinisigawan niya sa kanya na ginawa niya ang lahat ng mga pangangalakal at propesyon upang makipagkumpetensya para sa titulo ng Diyos siya noon. Sumigaw muli si Chen ay galit na galit dahil inabot siya ng 10 taon para matapos ang lahat ng mga gawaing itinalaga sa kanya na tinanong niya sa kanya kung alam niya kung paano niya ginugol ang nakaraang 10 taon. Habang sinusubukan niyang pagtawanan ang lahat ng ito sa sistema ay naramdaman ng kaunti sorry siya noon. Tanong sa kanya kung hindi niya siya sinamahan for the last 10 years. Pinaalala lang sa kanya ni Chen Fan na ang tinatawag niyang kasama ay nagsasanay siya habang nanunood lang siya ng pagkain at natutulog. Ang sistema ay tumalikod at sinubukan niyang gumawa ng paliwanag na nagsasabi Chen Fan na kailangan niyang mag-relax. Tinanong ni Chen Fan kung hindi siya makapag-practice. Naramdaman niya ang agony sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Chen Fan na ikinalungkot niya. Tumalikod ang kataas-taasang Diyos na misinterpret niya kung ano ang gusto nito para sa kanya. Si Chen ay naguguluhan dahil wala siya ang ideya kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa system. Ay nagpaalam sa kanya na natutunan ng host ang lahat ng mga kasanayan sa system at na ang pag-ho-host mode ay maa-activate sa loob ng 3 segundo. Ano ang hosting mode na tinanong ni Chen sa kanya? Hinubad ang damit at pinalibutan siya ng asul na glow. Nag-teleport si Chen Fan sa kung saan at tinanong niya kung siya nga nakikipaglaro sa kanya at galit na sinumpa siya ng aso niya na napansin ng aso niya na papalapit si Chen at naaliw siya nang makita ang may-ari niyang si Chen. Tuwang-tuwang sinabi na si Xia Bai ay kakaibang mangha at naririnig niya ang kanyang boses sa pintuan at hindi siya ganoon kakulit. Lumapit sa kanya si Xia Bai at nang damilat siya ay natigilan siya at nagulat nang mapansin ni Chen Fan ang pagkatulala ni Xia Bai. Expression, sinabi niya sa aso niya na naaksidente siya. Nahihiya siya dahil pawisan lang ang aso niya habang nagpupuri sa kanya para sa pagsakop sa lugar na ito ng mana. Ay niyakap niya ang kanyang aso at bamulong na ang sistema ay mas aso kaysa sa kanya. Nagreklamo na sinasabi ng system na tuturuan siya kung paano mag-cultivation pagkatapos niyang matutunan ang lahat ng trader at propesyon. Ngunit hindi pinansin ng aso dahil hindi siya comfortable sa paghawak sa kanya ni Chen Fan at iniisip ni Xia Bai ang kanyang ulo na wala siyang fetish na ito. Ngunit walang pakialam si Chen Fan dahil paulit-ulit itong nagsasalita na sinasabi sa kanya na wala siya. Asahan mo na siya ay napakasama at direktang pagpapalam sa kanya sa pagsasaka online. Nagulat si Chen Fan nung nalaman niya siya ay nasa lugar na ito ang kaharian ng demonic tranquility at natural martial arts. Chen Fan ay nakakita ng isang demonyong hayop, ngunit napagkamalan itong isang normal na hawk sa pag-aakalang narito na siya at hindi na kailangang gumawa ng anuman nang wala siyang pagpigil. Pinaalalahanan ang kanyang sarili na bukas ay isang malaking araw at lalabas siya upang matuto mula sa isang master. Ang kanyang aso ay nakita lamang sa kanya ng pagod. Mula sa pilit na kumawala sa yakap niya ay kinamot ni Chen Fan ang aso niya nang maramdaman yon. Nagutom siya at sinabihan siya na maglalaro sila ng hunting game ngayon kung hihintayin niyang mag-empake siya ng mga gamit ng kanyang aso. Tuwang-tuwa siya kaya tumalon siya kay Chen Fan na sumisigaw na huwag tumalon ang aso niya dahil wala siyang damit. Hindi ako makapaniwala kung kailan ito Chen Fan na pagtanto na wala siyang damit. Sa kabilang banda, nasaksihan natin ang isang kakilakilabot na hayop na lumilipad sa paligid na nagtatangkang pumatay ng isang tao kapag umatake ang masamang hayop. Katunayan, sumigaw ang isang magandang babae na hindi siya patatawarin ng kanyang Jade Sword Sect na si Yi Ching Wu ay ang Jade Sword Sect.
Ang anak ni Master na masasamang halimaw ay nagsalita sa kanya ng mapang-uyam na sinasabi sa kanya na ang ikatlo at ikapitong elder ng kanilang Jade Sword Sect ay matagal nang tumalikod sa kanila. Beast Sect ay ipinaalam niya sa kanya na ang Jade Sword Sect ay nasa loob na ng ang mga kamay ng kanilang batang patriarch na si Black Hawk ay isa sa daang Beast Sects na 4 na guardians at nagulat si Qing Wu. Sa pag-aakalang ito ay hindi maiisip at na ang kanyang ama ay kailangang maayos ang kakilakilabot na hayop na sumigaw na pinakamahusay na kunin, alagaan muna ang sarili. Si Qing Wu ay natigilan at natakot na hindi makapagtanggol ang kanyang sarili laban sa pag-atake ng masamang hayop at ang kakilakilabot na hayop ay tumama at si Qing Wu ay sumigaw sa matinding paghihirap at nagsimulang bumagsak si Qing Wu mula sa langit sa pag-iisip na kung maaari niyang ipahiram sa mga bundok o forest ang kapangyarihan nitong lumilipad. Mababawasan at magkakaroon siya ng pagkakataon na lumaban sa pinakamasama, sabay silang mamamatay ng masasamang hayop na naisip kung ano ang nasa isip niya. Tinanong siya nito kung sinusubukan niyang linlangin siya sa paglapag sa mga bundok o woodland. Siya sa malapit na labanan tinanong niya kung naniniwala siya na siya ay napaka-pipi at sinalakay siya ng kakilakilabot na hayop sa kanyang mahabang pag-atake. Alam ni Qing Wu na siya ay naobserbahan at ang agwat ng lakas sa pagitan ng maaga at huling yugto ng martial arts spirit ay masyadong malaki. Si Qing Wu ay natatakpan ng mga pasa. At iniisip kung ito ang pinakamahusay na magagawa niya, samantala si Chen ay naghahanda na mag-shoot ng AR mula sa isang bangin sa ang background at namamangha siyang napabulalas na muli niyang nakita ang dakilang agila na pinaghahandaan niyang paputukan ang kanyang palaso dito. At sa sandaling iyon si Chen ay nagbagong anyo sa isang Diyos ng archery na sumisigaw muli sa siyay na sila masisiyahan sa inihaw na malaking agila ngayong gabi at hindi niya nakita ang kanyang busog at palaso ay kumikislap na ginto ang kakilakilabot na hayop. Na-offend at sumigaw siya ay isang lawin. Inutusan niya si Chen na barilin siya bilang isang palaso. Ay patungo mismo kay Chen ang masamang hayop na ginamit ang kanyang pamamaraan upang ilihis ang palaso, ngunit ang palaso ay tumusok sa masama teknik ni Beast at natigilan siya habang pinagpapawisan siya ng mga bala sa takot na iniisip kung paano ito naging posible bilang arrow. Tinusok ang kakilakilabot na hayop na dibdib ay sumigaw ito sa matinding paghihirap na matay siya ng dahan-dahan at ang huling naisip niya ay na siya ay binaril ni Immortal Qing Wu. Nilapitan ang masamang hayop upang makita kung paano ito namatay at nang tumingin siya ng malapitan ay napansin niya ang isang pattern ng Dao na ikinagulat niya ang arrow na ito ay talagang may disenyo ng Da Xia Bai. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang bilis ng tibok ng puso niya at tumingala si Qing Wu nang makita niya si Xia Bai na tumatakbo papunta sa kanyang Chenfan na sinigawan. Xia Bai takal down at walang magnanakaw sa kanyang narinig ni Qing Wu si Chen. Boses ni Fan at nagtaka kung ito ba ang pangalan ng asong bumulusok si Xia Bai sa bangin dahil gusto niyang mapalapit sa siya at ang kanyang aura at presensya ay naramdaman sa pamamagitan ng Ying na kinuha si Wu Qing Wu. Back what a powerful demonic chi she realized matapos maranasan ang lawak ng kanyang kapangyarihan na ang asong ito ay kick martial arts spirit. Tumayo siya at nagsimulang magtaka kung ang taong ito ay Chen. Maaaring pumili ng isang martial spirit demonic beast bilang isang alagang hayop at ipinalagay niya na ang may-ari ay dapat na malakas at siya ay nakahinga ko ng maluwag sa paniniwalang ang Jade Sword Sect ay naligtas. Ay sumulyap si Chen Fan kay Qing Wu. Makalipas ang ilang minuto ay tinanong niya ang siyay kung bakit may naroroon ang kanyang aso ay hindi nagpapansin. Sa halip ay nakatingin siya sa ibang bagay at hindi malamang dahilan. Anyway, nabigla si Qing Wu dahil hindi niya makita ang chi ng martial art na ito at inakala niya na ito ay dahil sa isang nakatagong chi ng eksperto. At nang makita ni Chen Fan ang kagandahan ni Qing Wu ay namula siya at naniniwala siyang kasing ganda ng engkanto sa larawan na ibinigay sa kanya ng aso niya ang ekspresyong yon dahil ang bilis ng tibok ng puso niya. Si Qing Wu ay lumuhad bilang paggalang at mahinang bamulong sa nakatatanda na mangyaring iligtas, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman ay nagsimulang mawala ng malay. Gayunpaman bago niya tuluyang maipikit ang kanyang mga mata ay napansin niya
Lumapit si Chen Fan sa kanya na may pag-aalala at napagtanto niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon at nagtataka si Chen Fan kung ano ang nangyari sa kanya. Chen Fan na iligtas kanya bago siya nahulog at lalong nasugatan ang sarili. Nagulat ang bida na maaari siyang manatili hanggang ngayon habang napakalubhang nasugatan at ipinalagay niya na siya. Dapat ay isang martial artist. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kanyang sarili na ang susunod na hakbang ay nasa kanya sa kabila ng pagiging nakurunahan bilang Diyos ng gamot. Mayroon siyang isang kapintasan. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay limitado sa mortal na siya. Hindi sigurado kung gagana ang mga martial artists. Tumingin si Chen Fan sa kanyang kamay at sinabing kung kaya rin niyang magtanim. Madali siyang gumaling nang biglang bumukas ang pinto at may nagtatanong o kung ano, hindi ko ba magagawa? Para lumipad din ito ay ang kanyang aso. I guess. Chen Fan bilis maglakad, sumigaw at siyabay. Huwag magmadali sa kanya at sinabi let and pluck ang kapanganakan feathers. Yiching woke 1 oras. Kalaunan ay nabigla siya na gumaling ang kanyang mga sugat at napagtanto niyang halos 1 oras na siyang walang malay. Ayon sa anino ng araw, kung ano ang nagpahanga sa akin tungkol sa kanya ay mayroon siyang tamang pangunawa na si Yiching Wu ay nagdududa sa guro na yon. Itinuwid niya ang kanyang sarili at napagpasyahan na ang Senior Chen Fan ay walang alinlangan na tumalikod, Master, at kung makahingi siya ng tulong sa nakatatanda ay magagawa niyang alisin ang daang beast sect. Tuwang-tuwa siya habang lumilingon sa gilid ng kama habang iniisip kung gaano kalambot at komportable ang pakiramdam na ito. Nagulat siya nang may mapansin siyang lumingon siya sa kama. May napansin siyang light blue na aura at nakilala niya ang pattern sa bedstead at ang chi sa mattress. Alam niyang walang pagkakamali na pattern ito ng da at chi. Saglit siyang napalingon sa ibang dimensyon nang tumingala siya at napansin ang nakasulat at pininta sa dingding. Napakaganda ng mundong ginagalawan niya na natakpan ng langit ang mga bundok at nang makita niya ang 2 banal na hayop. Alam niyang nasa Mortal Palace Holy Land siya. Muli siyang namangha nang makita niya ang isang malaking scroll at napagtanto niya, hindi ito ang nilalaman ng Divine Martial. Ito ay isang mas makapangyarihang force na nabasa niya. Bahagi ng kung ano ang nakasulat sa scroll. Ang Yellow River ay kumukuha ng tubig nito mula sa langit na siya noon bigla nadala sa isang martial arts metal stage. Pagkatapos basahin ito ay nabigla siya nang makita kung gaano siya kabilis. Ang lakas ay nabubuo sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng ilang linyang ito ng kanyang lakas. Isang martial spirit sa huli na yugto, ngunit hindi ito tumigil doon, ay nagpatuloy ito sa paglaki hanggang sa maabot nito ang martial spirit. Tuktok ang kanyang mga mata, nagniningning sa lakas na pinagpapawisan siya ng mga bala sa sandaling nagkaroon ng kanyang kapangyarihan. Tapos tumaas na napagtatanto ang mundong ginagalawan niya ay nakatago sa larawan na tumutulong sa kanya sa enlightenment. Kung ano ang teknolohiyang ito. Nagtaka siya na dumaan si Chen Fan at napansin niyang gising siya. Medyo nag-alala si Qing Wu kaya tinanong niya kung saan siya nanggaling. Sinabi niya na ipinalagay ni Chen Fan na ang tinutukoy niya ay ang lugar ng kanyang kapanganakan at tinanong kung narinig niya ang Earth. Qing Wu. Bahagyang pinagmumuni-muni ni Reed ang lupa. Natakot ako na magdurusa siya sa whiplash dahil sa pagtalikod niya. Mabilis niyang naisip kung ito ba ang mundong ipinakita sa likhang sining. Gayunpaman napagtanto niya na hindi pa niya ito narinig. Alam niyang hindi siya masyadong walang alam sa harap ng isang dalubhasa. Ngayon lang ay nagtataka si Chen Fan kung may nakakaalam kung saan ang daigdig noon at kung makakabalik pa siya. Samantala napansin ni Yiching Wu na ang mundo sa pagpipinta ay medyo magkatulad sa The Forbidden Land. Sa alamat ay ipinaalam niya sa kanya na pamilyar siya sa planetang Earth. Chen Fan. Bulalas sa sorpresa, narinig ba niya ito? Nagulat siya na nagsimula siyang magpapaliwanag. Nagsimula siyang ipaliwanag kung paano ang Earth kahalintulad sa material na Divine Martial sa kanilang mga sinaunang alamat. Ito rin ang lokasyon kung saan ang mga pagpipilian. Ang aura ay siksik at malaki sa mga lumang hayop na nagkalat sa kabundukan at tulad ng makapangyarihang mga tao ay maaaring pumili ng mga bituin. Ang makapangyarihang mga demonyong hayop ay maaaring maniwala sa araw at buwan na sinabi niya ang lahat. Ito habang nakangiti ay nagpapaliwanag pa siya sa pagsasabing maraming martial artist ang nagpanta siya tungkol sa sagradong lupain ng cultivation. Chen Fan ay nabigla at nagtaka kung ang Earth ay talagang kahangahangang siya.
Nagtanong muli sa kanyang sarili kung sigurado ba siyang pinag-uusapan nila ang parehong lokasyon na tinanong niya kung alam niya talaga. Kung saan ang Earth Ye Qingwu Peking Ubo iniisip na totoo ang sinasabi niya at ang senior. Nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na nagmula sa ipinagbabawal na lupain upang mabasa ang kahungkagan na ginawa niya ng nanginginig na galaw. Ang kanyang ulo alam niya na ang Forbidden Country ay matagal ng misteryosong pag-iral na may iilan lamang na banal. Alam ng martial warriors kung nasaan ito, ngumiti siya ng husto at ipinaalam sa kanya na wala siyang posisyon para malaman ang ganoon. Secrets tinignan siya ni Chen Fan kung normal ba ang utak ng babaeng ito. Nagulat si Chen Fan. May malamig na mga mata at nagtaka siya. Nang siya ay lumuhad at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa ay nakiusap siya sa kanya na tanggapin siya bilang isang alagad at paglingkuran siya para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay ay hindi nakaimik si Chen Fan at siya. Ipinapalagay na siya ay may sakit sa pag-iisip at siya ay isang martial artist na sumasamba sa immoral gaya ng kanyang master na si Ye Qingwu. Pawis na pawis at iniisip kung ano ang ginagawa niya. Nagsimula siyang maniwala na pinutektahan siya ng senior ay gumaling sa kanya at kahit na tinulungan siya sa paglusob at ito ay isang malaking tulong gayunpaman nais niyang igalang siya bilang. Nilapitan siya ng kanyang Panginoong Chen Fan at tiningnan niya ang kanyang stern na ekspresyon sa pag-aakalang galit siya. Sa tingin ko Ye Qingwu. Naramdaman kong may gagawin pa si Chen Fan nang hawakan niya ang leeg nito para tingnan ang temperatura nito. Lumapit si Chen Fan sa halos hawakan niya ang kanilang mga ilong at labi ngunit bago pa man ito makausap ay bamulong siya na wala kang lagnat ay ngumiti siya ng husto at sinenyasan siyang kunin ang kanyang kamay sa kanya. Pulang-pula si Ye Qingwu. Nabigla sa kanyang ngiti at pagkabukas palad pati na rin siguro kung ano pa ang sagot ni Chen Fan na mahinahong nagpapaalala sa kanya na siya ay immortal lamang at hindi niya dapat ihinto ang pagtukoy sa kanya bilang kanyang Panginoon. Sa ilang kadahilanan ay nagkaroon ng liwanag. Sa likod niya nang sabihin niya ito makalipas ang 1 minuto ay nawala ang ilaw at sumigaw si Ye Qingwu sa takot na naramdaman ni Chen Fan. Binansagan ang sarili na immortal na niwala siya na talagang nasaktan siya. Chen Fan lang. Tinitigan at her nalilito. Lumuhad ulit siya na nanlulumo kung anong klaseng tao. Siya ay nag-iisip kung paano niya gagawin ang senior na tratuhin siya bilang isang simpleng immortal. At naisip niya na hindi siya karapat-dapat na maging isang alipin o isang alipin. Tumalikod si Chen Fan at sinabi sa kanya na maaaring magpahinga ng kaunti at ang kapangyarihan ng hindi pagkakaunawaan ay namagitan at nang sumulyap si Qingwu sa kanyang likuran. Nagtaka kung bakit tinawag ni Chen Fan ang kanyang sarili na immortal. Nagsimula siyang maniwala na ang senior ay nagpapanggap bilang isang mortal. Maranasan ang libangan sa kaharian ng tao na naliwanagan si Ye Qingwu nang mapagtanto niya na ang pagmamahal sa kanya bilang kanyang inilantad ni Master ang kanyang pabalat at nabagabag siya pati na rin ang pagkakita sa kaharian na ito at inakala niyang si Chen Fan iyon. Hindi nasisiyahan na hinigpitan niya ang kanyang kamay at tumangging sumuko na sinabi sa kanyang sarili na kailangan niyang ayusin ito sa silid. Sa pag-aakalang gusto ni Chen na gawing perpekto ang kanyang puso sa kaharian na ito kaya pinili niyang tratuhin siya bilang isang mortal upang maging mas malapit sa kanya at siya ang magpapasaya sa kanya. Ye Qingwu na parang na Chen Fan bilang aasahan ng isang dalubhasa sa kasanayan at talino samantala niluluto ni Chen Fan ang kakilakilabot na hayop na mayroon siya. Nahuli na si Ye Qingwu ay nakatitig pa rin kay Chen Fan na nag-iisip kung paano niya inaangkin na immortal siya at siya ay napakabanayad at kaakit-akit na hindi niya ipinagkanulo ang kinang isang martial artist samantalang si Chen Fan naglalaway at nagsasalita ng masaya. Tiyak na mabango ito at kung paano ito tumutugma sa kanyang titulo bilang Diyos ng pagluluto. Yumuko si Qingwu nang may paggalang na sinabi kay Chen Fan na siya ay isang bata at inosenteng babae na nang insulto sa kanya ay nagmamakaawa siya sa kanya. Para patawarin siya, Chen Fan just glanced at her tamad na parang bumalik ang utak niya. Sa normal pagkatapos ng pahinga at kung paano ito lumilitaw na mas normal na ngumiti si Chen Fan. Maliwanag sa kanya na tinitiyak sa kanya na siya ay nakatayo muli. Nagtanong siya tungkol sa kanyang kapakanan, at napahiya si Qingwu, at lumapit sa kanya na nagtatanong siya shyly na hindi niya natanong ang pangalan niya. Chen Fan.
Ngumisi at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Chen Fan at maaaring tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Sinabi ni Qing Wu na siya ay tatawagin siya bilang Sir Chen kung okay lang sa kanya. Sinabi ni Ying Wu sa kanya na pangalan ng kanyang Xiao Chen Fan ang nagbigay sa kanya ng karne. Ang pagpapalam sa kanya na ang karne ng Black Hawk ay masarap na Xiao ay nagulat nang malaman na ito. Si Black Hawk, isa sa 400 na tagapangalaga ng sekta ng Beast, ay nagtaka siya kung paano ito naiihaw dito. Manner Chen Fan pagkatapos ay nagtanong kung nais niyang ibahagi ito sa kanya. Naging si Xiao hindi mapalagay at gumawa ng isang dahilan. Nagpasalamat siya sa kanyang pagiging maalalahanin noong una, ngunit mayroon siyang iba pang mahalagang bagay para bantayan at ayaw siyang istorbohin. Ngayon ay tumayo si Chen Fan at sinabi, aalis na sana siya, pero si Xiao ay umatras sa takot. Bago pa niya magawa ay nauutal siya sa terror na nagmamakaawa kay Chen Fan. Para hindi na siya makita dahil aalis na siya ngayon, nanginginig siya sa terror habang natatakot siya sa kakilakilabot na hayop.